Magandang umaga po, muli ang inyong lingkod, si Chef Roy. Ngayon po ay 8 AM po, araw po ng Sabado, June 29. Shout out kay Mambo Robles, ang Bulihan, DJ Ken, at si Louis Arsiga, JM Francisco, palagi nanonood ng video ko. Lahat ng nanonood ng video ito, patuloy na pagpapalain ng Diyos, pati ang buong pamilya niya. Pati mga pinsan ko sa Cebu, shout out lahat ng sa Bohol, dalawa kong pinsan, magkapatid sila, si Kokoy at si Borosio. Pansin po natin, di ba po pag makita po natin yung establishment, kahit anong klaseng negosyo, bago mag-open yan, may blessing, diba, blessingan, pare yung tinatawag niya, or pastor, o ministro man yun, basta biniblisingan po. Kahit building or bahay, pag bago yung bahay, bago yung building, biniblisingan. Ang sabi po nila noon, para swertehin. Kasi pag mahirap mag-start yung negosyo yun, hindi ba walang blessing, mahirap pakinggan kung may mga matanda na nagpapayo. Saka ikaw po, alam po niyo yung mga negosyo kailangan blessingan. Pero ang blessing po pala, ang blessing ng Diyos, siyempre Diyos talaga ang ating iisipin nyo, kaya nga biblisingan nyo para swertihin ng Diyos. Kasi ang Diyos ang may lalang sa buong nakikita natin dito. Ang tao ang gumagawa, yung karpentero, arkitekto, ang nagbili karunungan, Diyos. Kaya dapat may blessing lahat, building, bahay, or establishment, kung anong klaseng negosyo. Pero ang blessing po pala ng Diyos, ay, ang biniblisingan ng tao. Okay? Kahit po sa Old Testament o sa New Testament, tao ang biniblisingan ng Diyos. Wala po tayong mabasa na biniblisingan ng Diyos yung ano man yung lugar o establishment. Sa Old Testament po, sabi ng iba, siyempre, bumabasa ka pala sa Old Testament. Sabi mo, lipas na. Hindi, ang lipas doon po yung 10 utos na pinadaan ng Diyos kay Moises kasi maiksi lang. Pinalawak ng Diyos nung dumating si Jesus. Pero may batas po ng Diyos doon na pangkalahatan hanggang ngayon active. Okay? Ang sabi po ng Diyos doon sa Kawikaan 3:33. Nandoon ang sumpa ng Diyos sa tahanan ng mga masasama. At nandoon naman ang pagpapala ng Diyos sa tahanan ng mga matutuwid. So, kung pansinin po natin yun, tao ang biniblessing ng Diyos. Kung nasaan yung tao na may relasyon sa Diyos o kinahabagan ng Diyos o naglingkod sa Diyos, nandoon yung pagpapala. Sample po, kilala po ba niyo si Elias? Si Elias po yung nanalangin na wag umulan. Si Elias din yung nanalangin na paulanin na. Nanalangin siya sa Diyos. Noong nanalangin po siya na wag umulan, galit sa kanya si Haring Ahab ng Israel. Kaya patay siya, hinahanap siya. Sabi ng Diyos kay Elias, magtago ka doon sa batis ng karet. May inom mo doon yung tubig sa batis. Uutosan ko yung uwak. Umagat hapon, magdala siya ng pagkain. Okay? Nung sobra pong init na walang ulan, matagal ng ilang taon, 3 taon ba o ano, natuyo po yung batis. Nung natuyo na, sabi ng Diyos, umalis ka dyan. Pumunta ka sa lupain ng Sidon sa may Ripta. Pumunta ka doon, may byuda akong utusan, magpapakain sa'yo. Pagdating na dito sa may Ripta, nakita niya yung byuda na namumulot ng kahoy. Sabi niya, kainin mo ako, o painumin mo ako. Sabi nga ng byuda nga, namumulot ako ng kahoy. Mayroon ako doon mantika, isang patak. Langis ang tawag doon, langis. At harina, kunti lang. Lulutuin ko yun bago kami ng anak ko mamamatay. Makakain man lang. Sabi ni Elias, lutuin mo at pakainin mo rin ako. Hanggat nandito ako, hindi mauubos ang harina mo sa lalagyan at hindi matutuyo ang langis mo sa sisidlan. Okay? Yun po. So, di ba po? Ang pagpapala ng Diyos, tao ang biniblisin ng Diyos. Pinagpala yung byuda dahil dumating si Elias na pinagpala ng Diyos. Okay? Si Jacob po naman, sabi ng Diyos kay Jacob, sige, kung pumunta ka doon kay Laban,
sa lupain ng kung saan nanggaling yung ina na si Rebecca, sasamahan kita. Siyempre si Jacob, sinamahan ng Diyos. Pagdating niya kay Laban, siya na mamahala sa negosyo ni Laban. Ang negosyo noon kasi ubasan o kaya mga hayop. Kaya po nung sinuwerte si Laban nung dumating si Jacob. Yun po. Nung dumating si Jacob, sinuwerte si Laban, lumago ang kanyang negosyo. So, marami po dyan na sinuwerte dahil dumating dyan sa lupain, sa establishment, sa building, bahay mo ang tao na pinagpala ng Diyos. O baka naman ikaw mismo may-ari, pinagpala ka ng Diyos. Kaya lumago ang iyong business, establishment, o building man yun at yung bahay mo masagana. Baka naman ikaw mismo may-ari, pinagpala ng Diyos. Kaya ang pinagpala ng Diyos, tao, hindi building, hindi establishment, hindi negosyo, hindi bahay, kundi tao. Biniblessing ng pare o pastor bago mag-start ang negosyo, okay. Pero pagkatapos po noon, ilang araw, ilang buwan, andoon po yung mga pinamamahay ng mga bad spirit dahil yung kumina ng negosyo dahil yung mga nakatira, wala po doon yung mga pinagpapalaan ng Diyos. Okay? Wala po doon. Pero pag may nakatira po dyan o marunong kang kasama sa negosyo o mismo ikaw may negosyo na may pinagpapalaan ng Diyos dyan, natauhan man o kasama mo, kaibigan, yun nakikitira sa'yo, walang bad spirit, mga bad spirit dyan kung nasaan yung mga pinagpapalaan ng Diyos, wala yan. At saka nandoon yung swear, nandoon yung pagpapala ng Diyos. Lalago ang iyong establishment, building man o masagana ang tahanan. Ang salita ng malas ay wala po sa buhay natin araw-araw. Kung nagsusugal ka, ang salita ng malas doon po sa sugal. Malas ika, naglalyamado. Jihadista ako, sabi ng mga sabungero. Malas ika, nako, antaya ko sa waiting, nakabiyakan pa. Isang butas lang, parang doon sa sugal po ang malas. Yun po ang mga pinagpala ng Diyos at sinumpa ng Diyos. Yun po ang tawag ng mga hindi sumagana, hindi lumago, ay sumpa ng Diyos. Yung mga pinagpapala ng Diyos, makikita po natin. Hindi po yung pinagpala ng Diyos, pinagpala ng Diyos ba yung mga yan? Bakit hina-hina ng negosyo? Hindi po yung talagang taghina. Pag taghina kasi, nung panahon nga ng tag-init, nung panahon ni Abraham, damay si Abraham din. Nagutom din siya kasi nga, ang Diyos hindi nagpaulan sa Israel. Galit ang Diyos sa Israel. Karamihan doon sumasamba sa revolto, hindi nagpaulan. Damay din si Abraham pero hindi pinabayaan ng Diyos. Nandoon pa rin yung pagpapala. Nandoon pa rin kung basahin po natin, pag ikwento ko buong buo, hahaba, hindi nyo tatapusin ang video ito. Pero makikita po natin ang pagpapala ng Diyos kung nasayo ang pagpapala talaga ng Diyos. Yung hindi ka nagkasakit, hindi ka nag-aksidente, hindi lang material na bagay. Baka sabihin kunti lang naipon ko ha. Bakit may swerte ba dyan sa mga kasama ko, mga tauhan ko? Wala naman naipon buong taon. Pero makikita po natin na tayo hindi natisod, hindi nadapa, hindi na aksidente, hindi nakumpain. Malakas ang katawan. Gupalat din po yun. Muli po yung lingkod, si Chef Roy, lahat ng nanonood ng video ito, ingatan kayo ng Diyos. Kung dati na kayong pinagpala ng Diyos, patuloy kayong magpapalain ng Diyos, pati na buong pamilya nyo.